turuan ko kayo step by step sa pagtanggal ng cylinder head, ano. Halimbawa, kapag nag-loose compression ang motor nyo, madali nyo na mahanap kung anong yung problema. Kasi nandito sa cylinder head ang problema ng kapag nag-loose compression. Kaya ituturo ko sa iyo ng step by step, matuto ka sa aking mga video, kayo mga beginners dyan, ano, para magamit din ninyo sa pang-araw-araw nyo na hanap buhay o ano mga pag gumagawa kayo ng iyong motor. Pero bago nyan, pag-i-like nyo lang yung follow and share sa aking video. Ano? So simulan na natin. Dito, tatanggalin nyo ang cover ng ating cylinder head ng ating motor. Meron na itong tatlong tornilyo na gis lang makapagbukas. No? Tatanggalin nyo yan. Hindi ko na sa inyo ipinakita pero hindi naman mahirap yung tanggalin. Ayan, tanggalan natin. Balik tayo dito. Ayan. Ito. Ang technique mga kaibigan, bago nyo yan tanggalin, dapat nagagalaw nyo itong rocker arm. Dapat nagagalaw ito para hindi siya mahirap natin mabuksan o maiwasan natin malustrate yung mga bolt na yan. So, tatanggalin natin ang tatlong bolt. Ayan ha. Meron yan tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Tatanggalin nyo yan mga kaibigan. Kapag natanggal mo na yan, luwag na lahat. Ganito ang gagawin mo. Kung ayaw mo mawala yung mga posisyon niya, hindi galawin mo niya sa ganyan. Huwag yung paghiwalayin yung ating ano. Huwag yung paghiwalayin. Ingat lang na yung push rod ay baka mawala mo, baka malaglag, baka mahatak at pumasok pa baba. Pero di naman yan, bihira lang yan malaglag. Yan o. Ayan, natanggalan natin mga kaibigan. So ilalagay nyo lang sa area na kung saan na hindi siya magalaw. Ayan. Ayan, natanggalan natin. Ano ang susunod natin gagawin? Tatanggalin nyo ang push rod. Ayan, push rod. Ayan, tinanggal natin ang push rod. Ayan, bunutin nyo lang. Tapos, ilagay nyo pa rin siya sa lugar na kung saan na hindi siya magalaw. Kasi doon mo malalaman kung saan yung sa kaliwa at sa kanan. So kung gano'n ang pakaposisyon nyo, ganun nyo lang ilalagay sa ganyang posisyon. Para hindi na kayo hindi kayo mahirapan. Ganun. Tapos, ano ba ang sunod na gagalawin natin para mabaklas natin? Muli mga kaibigan, gagamit tayo ng 12mm ulit. Meron yung 4 ulit na tornilyo. Isa, dalawa, tatlo, 4. So dito medyo malalim-lalim kaya gamit kayo ng socket wrench, ano. So ganitong gagamitin nyo. Luwagan nyo lang. Maluwag. Ganyan. Yun. Tapos dito, ganun din. Yun. Tapos dito, ganun din. Yan. Yan. Yon. Tapos dito sa kabila meron yan. Dito, meron yan. Yan o. Yon. Maluwag na lahat. Maluwag na lahat. Maluwag na rin ito. Tapos dito mga kaibigan sa gilid. Dito sa gilid o. Dito sa gilid. Sa dugtungan ng ating cylinder block at cylinder head ay sikotin lang natin. Sikotin lang natin. Ayan. Sikotin lang natin. Ayan. Ayan. Kumalaw na. At kapag kumalaw na, dahan-dahanin nyo na pataas. Ang ganun lang yan. Dahan-dahan lang. Kasi meron yung mga kaibigan, meron yung dawil kaya medyo matigas. O ayan o, di ba? Walang kahirap-hirap. Nabunot lahat ng bolts. O ayan. Natanggal na natin mga kaibigan. Yon. O, di ba buo? O, ganda o. Ganda. So, yun ang pakabuo ng ating pagtanggal ng buo lang. So, wala kang mahirapan, hindi ka. Oo. So, ang gagawin natin, linisin itong ating piston at saka linisin din itong valvula. Itong dito. Linisin nyo yan at saka itong piston. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano magbalik. Baka kayo ay malito. Tuturo ko ulit sa inyo. Huwag nyong ibabalik yung cylinder head kapag hindi nyo nakita dito yung piston natin na nakatap siya. Kaya dapat titingnan natin dito kung nakatap siya. Itap natin. Ikotin natin pa ganon. Ikotin na. For beginners,
Okay, ikotin. Pansinin yung piston mga kaibigan ay tumataas siya habang iniikot ko dito sa magneto. Okay. Ayan. Kakabit na natin ang ating cylinder head. Kakabit na natin ang ating cylinder head. Nakaganyan siya, ganyang position. Yun. Tapos yun. Mga kaibigan, ayun o. Pumasok na siya. Gagamit na tayo ng panghigpit dito sa 4 na tornilyo o 5. Kailangan natin higpitan mga kaibigan ang 4 na tornilyo. Tapos ito. Good na siya, mahigpit na siya, mahigpit na rin ito. So ano na lang kulang? Ikakabit natin ang ating push rod. Ating push rod at nakaposisyon siya sa ganon, ganyan. Ganyan siya mga kaibigan, no? Ganyan siya. So, sa mga beginners na hindi pa alam kung saan ito inilagay yung dulo, mayroon akong sample dito na ipapakita sa inyo. Ito. Siya yung ating cam follower. O, siya yung ating cam follower mga kaibigan. Ganyan siya. Ang posisyon niya sa ilalim, mga kaibigan, ganyan siya. Okay. Parang gano'n na niya posisyon mga kaibigan sa ilalim, ganyan. Yan. Tapos ito, ang dulo dito niya nakalagay. Yan, nakalagay dyan. At ang dulo din ng isa, dito din sa dulo. Ganyan siya. Nakalagay, ganyan. Tapos, dito isa nakaganyan din. Kaya dapat, makashot mo yan. Huwag mong bibitawan habang hindi dyan nakapasok. Baka malaglag yung push rod natin sa ilalim. Ano? So, sisimulan na natin. Dito, papansinin mo dito, makikita mo yan. Titingnan mo, iilawan mo yan sa ilalim. Ayan. Nararamdaman ko na nakapasok siya mga kaibigan doon sa ano natin. Tapos ito naman sa kabila din. Nakapasok na mga kaibigan. At naramdaman ko na nakapasok na siya. Huwag nyong bibitawan once na hindi makapasok. Huwag nyong bibitawan, baka malaglag sa loob. Ano? So, gano'n na. Nakalagay na. Susunod natin itong ating yan, ang ating rocker arm. Okay. Ayan na. Papansinin nyo, ito, meron din siyang, ayan o, itong dulo ng ating push rod, nakalagay siya dito sa ilalim. So, kaya ikakabit natin ganyan. Ganyan ang posisyon niya mga kaibigan. Yan. Tapos, dapat sure man na nakapasok din yan. Let's screw to. Na natin mga kaibigan ang push rod. Dapat ganyan ang posisyon ng ating push rod. So, hihigpitan natin ang tatlong ito. 1, 2, 3. Higpitan natin. Okay na yan. At ibabalik na natin ang kanyang cover. Andarin na natin. Ayun. Ang ganda na ng andar mga kaibigan. Ayun. So, ganun na. Sana may natutunan kayo sa video natin. Maraming salamat sa panonood. Like and share, follow for more video natin. Thank you very much.